Eto na naman si dating Pangulong Duterte. Binatikos na naman si PBBM. Tignan nyo bukas, babawiin ulit yan. Urong sulong kasi tong si Duterte. Idinadamay pa ang militar at kapulisan sa kalokohan ng kanyang anak na si VP Sara Duterte. Grabing paninira ng Duterte sa mga Marcoses. Gustong bumalik sa pwesto at patalsikin si PBBM. Bakit? Dahil ba kumampi si PBBM sa Amerika? Dahil ba pinasarado ni PBBM yung Pogo at pinalaya sa mga Chinese? O baka sa issue sa West Philippine Sea? Sino ba ang nag-utos dito? Si Xi Jinping? Pabagsakin nyo ang gobyerno para Duterte ulit ang mamuno at kampi ulit tayo sa China. Grabe, sobrang galit na galit ang mga Duterte o baka nasera mo na ni Xi Jinping. Ibang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Challenge to the military itself. The whole of the military kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? Hindi tuta ng China ang Pilipinas. Kung nagpoto ang mga Duterte sa China, ibahin ang militar. Mananatili raw ang chain of command sa AFP. At tanging si Pangulong Marcos lang ang commander-in-chief na susundin. Huwag na raw idamay pa ang militar sa problema ni VP Sara Duterte. As soldiers, we should not be shaken by this. Hindi dapat tayo maapektuhan ng masama. Dahil in that vow, sinabi po natin that we vow to defend the Constitution of the Philippines. That means that we have to follow the chain of command. So sinabi natin, we are loyal to our country, we are loyal to our flag, we are loyal to our organization, and we are loyal to the Constitution. Hindi na kailangan ng loyalty check. Pilipino ang proprotektahan ng AFP para hindi maging sunod-sunuran o alipin sa ibang bansa. Tulad siguro ng hindi maging Pilipinas, probinsya ng China during Duterte administration. At this point, sir, there is no need for loyalty checks. Our Chief of Staff has already stated that he trusts that each soldier will perform its mandate accordingly and remain professional. Emphasize natin dito, sir. The Armed Forces of the Philippines is a non-partisan organization. We respectfully request that we are shunned away from political issues. It will remain intact and secured. We take pride in being military professionals.